Hello guys, so this is the last day of our fishing adventure here in Scarborough Shoal, West Philippine Sea for season 2. And welcome back to this channel. Shoutout muna sa ating mga kaibigan. Isa na yan si Jodong at kay Sergio Biwang ng Spartan Spearfishing na sponsor natin sa ating vlogs. Breakfast tayo dito, Lods. Kayo ha, kumain na kayo ha. Sige kain mga walang iya. Ayan, biro lang po yun mga Lods. So, nag-enjoy kami sa aming breakfast dito sa Scarborough Shoal. So, ito ang ating last dive for this season at lahat ng aming huli ay pwede naming dalhin sa tabay at doon ibenta sa medyo mas mahal na halaga. Maaga akong nag-dive at dito lang sa baba sa aming bangka habang naghihintay ako sa aking mga kasama papunta doon sa aming spot. So, ito nakahuli tayo agad na isang Blue Spine Unicorn or Tarian. So ito po ay good size na. Ang mas malaki pa nito ay oversize at medyo mura ang halaga sa dito sa bangka. Ayan, napakasarap po ang islang ito mga Lods at paborito ito ng marami. So ito po ang ating first catch of the day, isang Blue Spine Unicorn or Tarian. Kaya kung bumaba dahil may mga tarian doon sa baba o Blue Spine Unicorn. So ito ang target natin sa drop na to. Slowly but surely ang ating free-falling para di mabulabog ang mga isda sa baba. At ito, daan-daan natin tinutok ang ating pana. And preparing to take a shot. Ayan, isang malutong na magandang patama ang nagawa natin mga Lods. Sa drop kong ito, target ko yung medyo malalim na bahagi at doon ako mag-set up ng ambush. Target ko ang mga reed passes na sana umaangat. Mayroon dyan sa baba na gumagala lang. At may mga slick unicorns na pwede natin tirahin kung sakaling walang ibang isda ang angat. Ngunit mayroon tayong nakitang isang jobfish. So hinihintay na lang natin na medyo lalapit pa ito ng konti para makakuha tayo ng magandang shooting rin. So ayan na po. Sapol. Gamit natin dito ang ating RE140 tuna railgun. Dahil medyo lumakas ang agos, pumunta ako dito sa mababaw at dito naghandling tayo ng mga surgeon fish. Gamit natin dito ang SP69 mula sa maker nito na si Dean Balisado ng Liloan, Cebu. So for quality spear guns, paki-contact na lang siya sa kanyang page if you want to order. Yan po. Shoutout po sa iyo bro. Salamat.
Hinahunting ko ang mga isdang ito na mga surgeon fish o mga mungit sa Bisaya dahil gagamitin ko ito pang chamming sa mga malalaking isda doon sa spot. Yan, nakahuli na tayo ng isang piraso. Ayan, may dadagdag pa tayo. Nakalikom din ako ng ilang piraso na gagamitin na pang chamming. At bumalik muna ako sa bangka para palitan ang battery ng aking camera dahil napipatigot. At ilang sandali pa, hinatid na kami ng aming kapitan para sa spot na to. At dito nagsimula tayo sa hunting. Bago pa man ako bumaba dito, nagbigay si kapitan ng magandang tips tungkol sa area na to, kaya sa buong araw hindi na ako umalis. At dito nakadali tayo ng marami mga lods. At napakalinaw ang visibility at may nakita agad tayong mga unicorn fish sa baba, kaya ito ay binabaan natin. Nasa around 20 meters. At dito pumipili na tayo ng titirahin. Ang daming isda sa spot na to. Ayan, isang unicorn fish ang ating nadali. Dahil maganda ang fish activity dito, ang ginawa ko ay tinali ko na lang ang aking buoy line doon sa tabi. At gagamit talaga ako ng bell drill para sa support sa aking pana na 140. At habang ako ay sumisisid, may narinig akong dumaan na isang patrol boat. At ito pala ay patrol boat ng BFAR na maghahatid ng supply dito. So yan, nag-cheer tayo. At natutuwa tayo dahil lalo sa kanila na isahan nila ang mga Chinese militia at Coast Guard dahil hindi nila ito naharang at patuloy na nakapag-anchor doon sa isang mababaw na bahagi. Kasi ginagawa ng mga Chinese militia at Coast Guard, hinaharang nila ang vessel ng Pilipinas o ng gobyerno ng Pilipinas para hindi maka-anchor. Ito ay naghahatid lamang ng mga supply sa mga mangingisda dito sa Escarpuro. At dito muli tayong bumaba. Target natin ang mga unicorns na naglalaro lang doon sa baba. At marami sila, mga lalaki pa naman. Ayan, sa pool na naman mga lods. At habang tayo ay umangat, may narinig akong andar ng makina. At dito, nahagip pala niya ang lubid ng aking buya na hindi ko namalayan. Kaya wala akong kaalam-alam na naputol na pala ang lubid ng aking buya at naanod yung aking buya kasama aking maliit na pana.
Hindi man lang niya sinabi kung anong nangyari. Kaya ito, nagpatuloy ako sa pagsisid. Walang kalap-alam na naanod na pala yung buya ko kasama aking pana sa isang huli na unicorn. Kali akong bumaba at dito may nakita tayong ilang piraso na mga malalaking long-nosed emperor. Kaya ito ang hinintay natin. At ayan, isa na namang buhay ng isda ang ibinuwis para sa kanyang bansa. Isang long-nosed emperor ang nadali natin na malaki. Mali akong bumaba dahil may natira pang mga long-nosed emperor sa baba. At dito na lang ako sa medyo mababaw na hintay na umangat ang mga ito. Ayan po ilang piraso ng mga big eye emperors. Pero hindi natin ito tinira. Finally, dumating din ang ating hinihintay. Isa na namang long-nosed emperor na malaki. Estimated natin nasa mga 4 na kilo. Sa sandaling ito naisip ko ang aking buya dahil medyo mabigat na ang 3 isda na dala ko. Pero nang tingnan ko ito medyo malayo na kaya nilangoy ko na naman ito at kinuha. Buti na lang hindi malakas ang agos at naabutan ko pa ito. At sa pagbaba ko ito medyo tumahimik sa ilalim. May mga malalaking midnight snappers pero ayaw namang lumapit. Kaya dito
Atin mo nang sisitahin yung mga big eye emperors. Medyo mahirap palapitin pero ito, naka-timing tayo. Gold size na rin ito at medyo na stone shot natin. Ayan, magandang patama. At muli akong bumaba, medyo okay na ang fish activity sa baba. Mayroon ng mga ilang isda ang nakikita natin. Umangat na rin yung medyo malalaking isda. Ayan, napakaraming mga ilak or silver drummers pero hindi yan ang target natin. So ito, may nakita tayong isang chubfish. Ayan, good chubfish. Yari. So pagbaba ko ito, target ko ang mga long nose emperor. At dito nag-set up tayo ng ambush. Napapansin ko na medyo lumalapit na sila. At yung ating pinili na medyo malaki sa grupo. At sa kapipili natin dito hanggang sa muli silang lumayo at wala na tayong natira. Angat na lang muna. So nice try, brother. It's not your day. At dito mabanti ako ng konti at bumaba. May nakita tayong mga magandang isda na naman sa baba.
Bumalik na ang mga unicorns. At nandun pa rin yung naglalagihang mga midnight snappers, kaya lang ayaw lumapit. So pagtiyagaan na lang natin muna itong mga unicorns. Ayan na po sila. Papalapit na. Ayan po, nakadali na naman tayo. Isa na namang pang-ihaw, pang-sigang at pang-tinola at pang-prito ang naidagdag natin sa ating nahuli. Nandun pa rin sa baba ang mga unicorns, kaya binabaan natin. At di naman tayo nabigo dahil lumalapit na yung mga targets natin. So pumipili na tayo dito kung alin ang ating titirahin. So siyempre yung mataba at malaki. Bahala na kung oversize. Yan, medyo mailap. Pero yan, nakahuli din tayo. Isa na namang unicorn ang nagbuwis ng buhay. So yan, medyo malaki po ang nakuha natin.
At dito muli tayong bumaba at may nakita na naman tayong grupo ng mga silver drummers sa mga ilak. Good size na yan, nasa 1 kilo ang bawat isa. Kaya di natin ito pinapansin, ibang target natin. At ito na po ang ating last video sa ating trip na to, dahil sa ilang sandali pagkatapos nito naglubat ang ating underwater camera. Kaya mas marami pa tayong mga tira o mga nahuling isda na walang footage, so hindi natin nakuha ng video, sayang. So naghapon ako dito sa spot na to at nakahuli ako almost 40 kilos yata. So sadyang marami ang isda sa spot na to. May mga red passes tayong nakita na nasa mga mahigit 10 kilo ang bawat isa. At mayroon pang dugtot na hindi natin nakuha. So ang pinakamarami sa spot na to ay ang mga midnight snappers na nasa 3 to 5 kilos ang bawat piraso. Hopefully balikan ko ito next time. At ito po ang solo catch of the day ko. Ilang muna mga lads, so hindi ko naman buhat lahat eh. Dami. Isang spot lang sa isang araw. Last day dahil kami na eh. Ayan. Ilang kilo kaya to? Malakas lang sa amin para. Thank you, Sir Boro. Goodbye Scarborough for now. Babalik din. Salamat sa biyaya ng dagat ng Scarborough. Ayan po, medyo malakas ang hangin at maalon yung pag-uwi namin sa gabi. So nababasa yung mga kasamaan ko sa baba. Sa baptaas naman dito sa pwesto ko. So na-secure. Good morning! So finally, nandito na naman tayo sa port. Fishing port ng Cato, Infanta, Pangasinan. So pagkagaling lang namin sa Scarborough Shoal. Nag-depart kami kahapon doon sa Scarborough at 9 o'clock in the morning. So dito na kami ngayon around 8 o'clock. Ayan po ang mga fish cages nila sa likod. Fishing village ito mga lods. Stay tuned for more videos sa YouTube channel natin mga lods. Silent Hunter Bugoy SB69. Finally, talaga dito na kami sa Cato, Infanta, Pangasinan. Safe and sound from Scarborough Shoal Adventure 2nd Edition. Jackson Damaran, Emirates Jeremy, si Sean Damaran, si Sano from Bohol. Shout out Sano. Ala Sano, dapay lang ni Sano. Atras! Ayan, naghahanda pa kami sa anchor. So, sa likod si Ayan, Sir Belion at si Kapitan. Salak. So, this is Legendary Joe. Ayan. Thank you, thank you, thank you.